Suman sa lihiya, suman budbod, suman yakap, suman bulagta, o suman latikman yan, kahit ano pong itawag nyo rito, isa lang po talaga yung masasabi natin, napakasarap. Kaya tara na po at samahan nyo ang inyong mommy loves sa paggawa, pagluluto at pagbebenta na rin po nito. Oh, oh, yeah. Mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3. Purong malagkit na bigas po yung gamit ko rito. Sa tuwing bumibili po ako nito, sinusuri ko po talagang mabuti na wala po itong halong regular na bigas. Mapapansin nyo naman po, yung regular na bigas, kapag hinalo po natin sa malagkit na bigas, para po itong transparent. Then huhugasan lang po natin mabuti itong bigas. Ipapakita ko na po ito sa inyo ngayon dahil may mga nagko-comment, hindi raw po tayo naghuhugas ng bigas. Hindi ko na po ito kasi ipinapakita sa inyo minsan dahil alam po naman na kayang-kaya nyo na at para hindi rin po maging ganun kahaba yung ating video. At para rin po doon po sa mga may concern na pinipilit ko raw pong baguhin or inaartihan ko raw po yung boses ko. Naku po, kung alam nyo lang kung gaano karaming effort yung ina-exert ko para po dito sa voice over natin, para po ma-share ko po sa inyo ng detalyado ito pong ating mga recipe. As a hyperthyroidism patient, medyo mahirap, hingal po talaga kami sa pagkasalita, pero still ginagawa ko po talaga yung best ko para po ito sa inyo. Ito po yung lihiya. May nabibili po nitong medyo malaki. Wala pa pong 50 pesos. Ito pong medyo maliit. Nasa 20 to 25 pesos naman po yata. Then maglalagay po tayo rito ng 4 teaspoon. Again, teaspoon lang po yung gagamitin natin. Hindi po tablespoon. Tutulong po ito para po makuha natin yung authentic po na flavor ng lihiya. Then hahaluan po natin ito ng 8 cups ng tubig. Haluin lang po mabuti. Then ibabad po natin ito overnight or at least 6 hours. Habang nakababad po itong ating bigas, pwede po muna nating asikasuhin yung ating pong gagamiting dahon ng saging. Diyan po ba sa inyo nakakakuha pa po kayo ng libre? Dito po kasi talaga sa amin binibili na. Wala na pong mga puno ng saging na malapit sa amin. Para hindi po ito madaling mapunit kapag ginagamit na natin, pwede niyo po itong idarang diretso na sa apoy or pakuluan niyo po katulad po nito. Yung ganitong pamamaraan po, isang pakuluan na lang po sabay-sabay na. Ang importante lang po, ma-check nyo mabuti yung dahon na hindi na po ito madaling mapunit kapag ito po ay atin ng finofold. Then after po nito, punasan po natin itong mabuti. Ibinabad ko nga po pala yung ating bigas ng gabi, then kinaumagahan ko na po itutuloy po yung paggawa po ng ating suman. Makikita nyo po ngayon sa pagbababad natin, lalambot na rin po yung bigas, kaya mas easy na rin po sa pagluluto po nito at the same time kumapit na rin po rito yung nilagay po nating lihiya. I-drain lang po natin yung tubig pero hindi na po natin huhugasan pa. Sa kusina may kwento si Mami Labs ang bida. Lutong bahay o pang negosyo, lahat kayang-kaya. Kakanin, ulam, dessert na masarap. Pinadali ni Mami Labs kahit medyo mahirap. Tinuturuan ka, bawat hakbang talaga. Simpleng luto, ginagawang masaya. Kaya kung gusto mong matutong magluto, panoorin lang, siguradong ganado. Sa mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3 kay Mami Labs. Siguradong happy ka lagi, may kakanin, may ulam, may dessert pa. Lahat ng recipe, swak sa masa. Sa mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3 kay Mami Labs. Laging masarap ang gabi kung gusto mong matuto't sumubok din. Si Mami Labs ang sagot dyan. Sa mix and cook mo malalaman rin. Sa pagbabalot naman po nito, doble po talaga nung dahon ng saging yung ating gagamitin dahil madalas po, dahil nga po hilaw po itong ating bigas, pinakukuluan ito ng medyo matagal para makasigurado po tayo na hindi po mabutas at hindi po lumabas yung pinakabigas, hindi rin po ito papasukin ng tubig. Tig 1/4 cup po ng bigas yung nilagay natin bawat dahon, pero still nakadepende pa rin po ito sa inyo. Kung gusto niyo pong medyo mas makapal at mas malaki yung inyong magagawa, pwede pong tig 1/2 cup naman po yung inyo pong ilagay.
Sa pagbabalot naman po nito, tingnan nyo na lang po yung aking gagawin. May bilao, may food trays panghandaan, pang negosyo recipe, siguradong benta yan. Iba't ibang teknik, ibinabahagi para ang lutuin mo laging special lagi. Pang pamilya, pang barkada, pang regalo hanggang pang fiesta. Si Mami Labs may recipe na nakahanda para sa'yo talaga. Walang imposible basta't susundan mo lang. Si Mami Labs laging may bagong alam. Ulam o kakanin, kahit talin, madali na lutuin pag siyang gagabay sa atin. Sa mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3 kay Mami Labs. Siguradong happy ka lagi, may kakanin, may ulam, may dessert pa. Lahat ng recipe, swak sa masa. Sa mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3 kay Mami Labs. Laging masarap ang gabi kung gusto mong matuto't sumubok din. Si Mami Labs ang sagot dyan. Sa mix and cook mo malalaman rin. Di mo na kailangang mag-alala, lahat ng hakbang ipapakita niya. Mula sangkap hanggang sa plating, si Mami Labs tunay na inspiring. Sa mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3 kay Mami Labs. Masarap palagi, lutong bahay, lutong puso. Sa bawat recipe, ramdam mo ang totoo. Sa cooking made easy as 1, 2, 3 kay Mami Labs. Siguradong happy ka lagi, may kakanin, may ulam, may dessert pa. Lahat ng recipe, swak sa masa. Sa mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3 kay Mami Labs. Laging saya at lambing, kaya kung hanap mo'y lutuin o negosyo rin, si Mami Labs ang sagot dyan. Sa mix and cook mo malalaman rin. Pwede nyo po itong lutuin sa ating mga regular na kaldero or kaserola. Or kung available naman po sa inyo, pwede pong lutuin sa pressure cooker katulad po nito. Sa pinakatubig, dapat po lampas po dun po sa ating suman. Yung pagluluto po natin dito, nakadepende po sa kung gaano karami or kalaki po yung suman na ating gagawin. Dito nga po, di ba, 1/4 cup lang po ng bigas yung nilagay natin bawat dahon. Nakadepende rin po ito kung gaano natin katagal ibinabad yung ating bigas. Dahil overnight ko naman po ito ibinabad, lulutuin ko lang po ito sa pressure cooker ng 30 minutes. Kung sa regular pot naman po, 1 hanggang 1.5 oras, luto na po ito. Sa pressure cooker po, after po nitong mag-whistle, dun pa lang po tayo mag-i-start ng timer. Then sa regular pot naman po, kapag kulong-kulo na po yung tubig, hihinaan na lang po natin yung apoy sa medium-low heat. Sa regular na pot po, titignan-tingnan nyo lang po ito. Kapag napapansin niyo na medyo umuunti na po yung tubig, dagdagan na lang po ito ng hot water para po tuloy-tuloy po ito sa pagkulo. Habang nakasalang naman po yung ating suman, gawin naman natin itong ating napakasimpleng sauce. Coconut cream or purong kakang gata, pakukuluin lang po natin. Huwag po nating iiwanan, dapat po patuloy po tayo sa paghahalo. Dahil ang kakang gata po, kapag hinayaan lang po natin kumulo, magiging latik po ito. Matotoast po yung pinakailalim, then aangat naman po yung mapoproduce po nitong oil. Kapag kumulo na nga po itong ating kakang gata, maglagay na nga po tayo rito ng brown sugar. Nagtataka lang ako, no? Brown sugar po sa English, pero sa Tagalog po asukal na pula. Bakit po kaya? So yun na nga po, tuloy-tuloy po tayo sa paghahalo nito over medium heat hanggang sa makuha po natin yung consistency na gusto po natin. Tandaan lang na ang ating pong sauce habang lumalamig mas lalapot na po ito. Tips para po malaman nyo kung tama na po yung pagkakaluto natin dito, kumuha po ng mangkok, lagyan ng kaunting tubig. Then magpatak po tayo ng kaunti dun po sa ating nilulutong sauce. Kapag ganitong madali pong mag-spread yung ating sauce, hindi pa po ito ready, tuloy-tuloy pa po tayo sa pagluluto.
Dapat po kapag naglagay po tayo nito sa tubig, medyo mas mamumuo na po ito. Cooking made easy as 1, 2, 3. Sa kusina may kwento, si Mami Labs ang bida. Lutong bahay o pang negosyo, lahat kayang-kaya. Kakanin, ulam, dessert na masarap, pinadali ni Mami Labs kahit medyo mahirap. Tinuturuan ka, bawat hakbang talaga. Simpleng luto, ginagawang masaya. Kaya kung gusto mong matutong magluto, panoorin lang, siguradong ganado. Sa Mix and Cook, cooking made easy as 1, 2, 3. Kay Mami Labs, siguradong happy ka lagi. May kakanin, may ulam, may dessert pa. Lahat ng recipe, swak sa masa. Kapag lumamig na nga po itong ating sauce, tingnan nyo na po yung naging consistency, mas kakapal o mas lalapot na po ito. Huwag rin kalimutang i-check kung luto na po itong ating mga suman. Kapag naluto na po at sa pressure cooker po tayo nagluto, huwag kalimutang pasingawin po muna ito bago po ito bubuksan. Hanguin, then kung ipapak po natin ito, palamigin po muna natin yung ating pong mga suman. At heto na nga po yung ating napakasarap na suman. Iba't ibang lugar, minsan iba't iba po yung tawag dito. Pero iisa lang po yung lasa, napakasarap. Napakadaling gawin, simple lang po yung mga sangkap. Sigurado akong kung pinanood nyo po ng buo itong ating video, kahit first time nyo pa lang itong gagawin, mapaperfect nyo na po ito. Sa paggawa po ng ating latik, may mga video na po tayo niyan. Purong coconut cream lang po ito, pinakuluan, hanggang sa mamuo nga po yung pinakailalim. Hahalu-haluin rin po paminsan-minsan at makakapag-create rin po tayo rito ng coconut oil. Sa pagbebenta po natin ito, yung pinaka-sauce, nilalagay ko naman po ito sa 5 ounce na round na microwavable tub. Nasa 2 ounce naman po yung ating latik. May nabibili rin pong kasyang plastic na pang-seal dito. Iinitan nyo na lang po ito ng blower. Huwag nyo nga po palang kalimutang i-comment kung saang lugar po kayo nanonood itong ating video ngayon para naman po malaman ng inyong Mommy Loves kung hanggang saan ang inaabot itong ating suman recipe. Sa pagpipresyo nga po pala nito, katulad po nung sa ating suman moron nung nakaraan, computein lang po lahat po ng ating mga ginastos, kasama na po yung ating gas, yung ating packaging at labor cost. Then, i-multiply po sa dalawa, tapos i-divide nyo naman po sa kung ilan po yung inyong nagawa o kung ilang piraso po per packaging po ninyo. Para po sa sample niyan, ilalagay ko po yung link ng ating pong suman moron with full costing dyan po sa ating comment box. Ipapakita ko na rin po sa inyo kung paano po natin sinisealed ito pong ating mga suman. Vacuum sealed po ito kaya naman po mas tatagal pa po talaga. Sa ating fridge hanggang 2 weeks, sa freezer naman po months po yung itatagal nito. Reheating process naman po kapag na-store nyo na ito at gusto nyo pong kainin ng mainit-init. Kung galing lang sa fridge, i-steam po ito ng 10 minutes over medium heat. Kung galing naman po sa freezer, i-steam po natin ito ng 15 to 20 minutes. Yung atin pong pinaglagyan ng sauce, kung ganito rin po yung gagamitin nyo, pwede rin po itong i-steam kasabay po ng suman dahil nga po microwavable tub po ito, pwede rin po itong mainitan. 35 pieces nga po pala na suman yung nagawa natin dito po sa ating recipe. Kung ayaw nyo naman po ng sauce, masarap rin po itong ating suman sa bagong kayod na niyog at muscovado sugar. So paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto!